So, hello! Welcome sa aking channel. So, ngayon is, habang nag-aantay tayo ng palipas oras, kasi may lalakarin lang ako. Sobrang init kasi dito ngayon sa Dubai. So, medyo nagpalamig lang tayo. So, para hindi masayang ang ating oras, ay mag-share na lang ako ng info about dun kapag like example, magpa-plan kayong pumunta ng UAE. And then, plan yung maghanap ng trabaho. So, mga magkano ba yung estimated amount na dapat yung baunin pagka pupunta kayo dito. So, ako, siguro ang i-share ko lang sa inyong information is based lang dun sa, sa experience ko na since ang tagal ko naman na dito, so 9 years. So, yun yung mga siguro may share ko sa inyong experience. So, kapag pupunta kayo ng UAE, actually, ang kailangan yung i-prepare is, of course, yung pera. So, bukod dun sa mga documents nyo, like example, if you are bachelor's degree or high school graduate, you need to prepare your diploma certificate. Pero, kailangan nyo naka-UAE attestation and naka-MOF attestation kasi one of the requirements dito sa Dubai kapag mag-hire sila ng empleyado is dapat yung mga diploma and TOR is naka-UAE attestation. So, bukod pa doon, bukod sa passport nyo, sa picture nyo. So, next na prepare nyo is yung budget nyo para sa visa, which is yung visa is nagkakahalaga ng mga siguro i-range na natin pag 1 month to 3 months. Siguro mag-prepare ka nyo mga 400 to 1,500 dirhams para sa visa yon. So, ang 1 month kasi dito, mga nagkakahalaga siya ng 500 dirham para sa visa. And yung 2 months to, to 3 months, nagkakahalaga yun ng mga 1, 2. Depende sa travel agency na pagkukuhanan nyo. And then next, yung i-prepare is, syempre, yung pamasahe sa aeroplano. So, usually, based dun sa, sa flight, depende kung makakuha kayo ng, promo. I-prepare nyo siguro yung mga nasa 2,500 dirhams. Two-way na yon, just in case. Kasi kailangan yung i-prepare yun dahil hahanapin nyo sa inyo ng immigration. And then next is yung budget nyo sa food. So, usually, ang budget dito sa pagkain, kung hindi ka naman masyadong magastos, per month na nagagastos dito para sa food is siguro mga 600 to 1,000. Pero depende yun sa lifestyle mo kung paano ka ba gumastos. So, imagine 600 to 1,000 dirhams. Yun yung kakailanganin mo. And next na paghahandaan mo is yung bayad sa accommodation. If you don't have any relatives here in UAE, and then maghanap ka or magbabayad ka sa accommodation, siguro mag-prepare ka ng para sa bed space, nagkakahalaga siya, kasi iniisip ko, nagkakahalaga siya ng mga 700. Bed space lang yun sa upper deck yun. Siguro mga 700 to 800 dirhams. Kapag gusto mo sa lower deck, siguro mga 800 to 1,100 dirhams. Pero depende yun kung saang location and kung ano yung itsura ng syempre, nanditirahan nyo. So, yung nasa lower deck, nagkakahalaga yun ng mga siguro mag-prepare kayo mga 800 to 1,200. Bed space yun. Pero pag kwarto naman, well, kung choose naman kayo sa accommodation, pag room ang kukunin nyo or like partition is siguro mga 1,000 to 1,500. Yun yung budget dirhams. Pero kung kwarto ang kukunin nyo, nagkakahalaga siya siguro mga 2,500, 2,000 to 3,500. So, depende yun sa kung saang location. Again, yun yung mga kailangan yung paghandaan. So, overall, siguro, ang kailangan yung i-budget, monthly. Sobrang hindi na to magarbo. At least mga 2,500 dirhams per
month. Yun yung expenses nyo. Bukod pa yun sa ticket and bukod pa yun sa visa nyo. So, kapag hindi kayo nakahanap within the grace period nung visa nyo, kailangan i-renew ulit nyo yung visa nyo. So, yun yung medyo madugo dun kasi kapag ka nag-expired na yung visa mo, kailangan mong i-renew ulit. So far, yun na lang muna yung natin, yung may share sa ngayon. Pero if in case naman na makahanap kayo kagad ng trabaho dito, mababawi nyo naman talaga yung expenses na ginastos mo. Like example, within 1 month, nakakuha ka ng trabaho, di maswerte ka. Pero make sure na pag nakakuha ng trabaho, make sure na yung kumpanya is pag-iisipan mo talaga. And itatanong mo kung nadidelayed ba yung mga sahod, yung mga ganun. Kasi normal pa rin dito kahit na nasa ibang bansa. Kahit nasa UAE, normal pa rin na, alam mo yun, nakaka-experience pa rin yung mga empleyado dito ng delayed ng sahod, mga 2 months, 3 months, ganun. So, pag-iisipan nyo talaga, tsaka kung, like example, kung gusto nyo talagang pumunta dito, dapat, kapag magiging OFW ka, prepared ka sa kahit na anong possible nang mangyari. Like, delayed ang sahod, hindi ka pa mabibisahan agad-agad, yung mga ganyan. So, kailangan matibay yung loob mo pag pupunta ka ng ibang bansa. Kasi, possible na yung mga hindi mo na-experience sa Pilipinas, may experience mo dito. Possible na may mga time na ma-homesick ka, malulungkot ka, tapos maalala mo yung family mo. So, baka mamaya bigla kang bumigay, which is malaki na yung nagastos mo para sa pagpunta dito. So, yun yung mga dapat na i-consider nyo. Yung pera, nagagastusin mo, yung homesick talaga, number 1 yung nakalaban dito. Yung possibilities na makakuha ka ng employer na hindi mabait, yung mga ganun, yung mga employer na nagmumura, yung mga ganyan. Tapos yung mga kasamang tamad, yung mga kasama sa kumpanya na tamad. So, yun yung mga possibilities na pwede mong ma-encounter during nung pagtatrabaho mo dito sa UAE. So, kaya, if ever na gusto mo talagang pumunta dito, kailangan pag-isipan mo ng 10 beses. Kasi, hindi siya ganun kadali yung gastos dito. Imagine, kung pupunta ka dito, at least, ang budget mo, within, worst comes to worst na to, within 3 or 6 months, at least meron kang 100 to 150,000 pesos. So, within that budget na yun, kapag worst comes to worst na mahirapan ka or matagalan ka makahanap ng trabaho. So,